Nagbabalik ang morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, sa dumaraming kaso ng gender-based violence sa ating bansa, mahalagang pag-usapan ang mga salik ng batas na layuning magbigay ng mas malawak na proteksyon sa human rights. Isa na rito ang Charmaine Bill, ang Lived Identities and Recognition Act. At para bigyan tayo ng mas malalim na pag-unawa tungkol dito, kasama natin ngayon si Congressperson Percy Sendanya, representative ng Akbayan Party List. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas, Kong, Mother. Maraming salamat. Magandang umaga, Profi. Nice to meet you. Nice to meet you too, Kong. Kong, para sa kaalaman natin mga ka-RSP, sa paanong paraan po matutulungan ang panukalang batas na ito, ang Charmaine Bill, ang mga Pilipinong nakararanas itong gender-based violence? Well, sa maraming paraan, pangunahin yung mga nakakaranas ng domestic violence o pang-abuso sa kanilang mga tahanan, lalo na yung mga inaabuso na kanilang mga tatay na dala-dala nila yung pangalan ng tatay nila, lalo na kung junior pa sila. Itong Charmaine Bill, mas mapapabilis yung pagpapalit ng kanilang pangalan nang sa ganun makatulong doon sa process of healing at na ma-address yung kanilang trauma. Ganon din, makakatulong ito doon sa mga tao. Halimbawa, ikaw ay pinanganak na lalaki, aside male at birth, at ang pangalan mo sa birth certificate ay Ranulfo. Pero sa iyong buhay, ikaw ay si Rufa. So sa mahabang panahon, nakakaranas ka ng pangungutya, ng diskriminasyon. Kasi tuwing titingnan yung official government records ng ID mo, ang nakalagay Ranulfo, pero pag tinignan ka, Rufa ka. So maiiwasan nito yung stigma at discrimination na nararanasan ng ating mga transgender, intersex, at mga non-binary siblings sa LGBTQIA community. Okay, I understand currently there can only be changes on the name, for instance, if there is a typographical error or kapag may kinasal ba sa magulang. Ganun lang ngayon yung pagpalit ng pangalan. Pero on this bill na gusto natin maipasa, ay gusto natin malaman ano-ano ang mga karapatan na gusto natin maidagdag dito sa Charmaine Bill para sa mga batas o current batas na hindi pa nabibigay sa ngayon. Ayan. Yung gusto natin linawin, walang dagdag na karapatan, hindi ito special right. Ito ay pagkilala ng live identity ng tao. Ina-align lang natin yung kanyang live identity, yung kanyang pangalan, doon sa kanyang mga government records. Para na sa ganun, wag na nating pahirapan yung ating mga kapatid na transgender, natin pupunta ng ibang bansa, dadaan sa immigration, titinan yung kanyang itsura at yung pangalan sa kanyang passport. Yun nga, ang classic example niyan ay Ranulfo, tapos pagkakita sa immigration, Rufa. So kadalasan, naho-hold pa sila kasi nga hindi nagko-correspond yung kanilang pangalan doon sa kanilang lived identity. Okay. Kung, I think this is a bit personal. Also as a member of the LGBTQA+ community, I want to ask this. The SOGI SE bill, we've been asking this to be passed for so many congresses. No, up until now, hindi pa rin siya naipapasa. Pero ano ba ang nangyayari nila ba? Parang dinadigest natin based from the SOGI. Ano muna yung mga pwedeng isa-isang maipasa? Well, ang ginagawa natin sa ngayon, syempre tuloy pa rin yung tulak natin sa SOGI SE Equality Bill. Profi, hindi ko alam kung ilang taon ka na, pero feeling ko bagets ka pa. Pero ang SOGI SE Equality Bill, hindi na siya bagets. 26 years old na siya. No, one of the bills talaga na matagal lang gustong maipasa. Parang Right of Information Bill way back 1986, 1987. Go ahead, Kong. Pero konti na lang, ipapasa na natin ang Right of Information, ang Right to Information Bill, no? Dahil in-identify siya as one of the legislation sa LEDA. Kaya mahalaga talaga ang suporta ng executive para i-prioritize ng isang piece of legislation. And we hope that it will happen for the SOGI SE Equality Bill. Kasi long overdue na siya. At if the last Pride celebration is any indication, marami sa mga kababayan natin ang sumusuporta talaga sa pantay na karapatan. 500,000 Filipinos ang lumabas noong araw ng Laban. Yes. Para ipakita na suportado natin yung pangarap nating lipunan na kinikilala kung sino ka at kung ano ka I was even there. Doon naman kami sa Maginhawa Pride Village. Yes. Yung parang satellite Laban. Pero, so this is not like this digestion na parang dahil hindi maipasa agad yung SOGI bill that we're asking for the longest time ay kumaga parang, sige, ito munang Charmaine Bill, maipasa natin. Wala namang kinalaman sa ganun. Siyempre, may kinalaman, parehong tinutugunan yung issue ng stigma at discrimination, pero pareho siyang mahalaga. Yes, of Kasi course. sa SOGI SE Equality Bill, sinasabi natin, dapat bawal mag-discriminate on the basis of sexual orientation, gender identity, at gender expression and sex characteristics. Okay, you've mentioned on this bill para mas mapabilis din ang official documents dito sa pag-name change. Sino ang pwedeng maging benefactors nito?
ang maaaring makinabang dito ay yung mga kapatid natin transgender women. Okay. Yung mga intersex siblings natin, yung mga non-binary na members ng LGBTQ community, at yung mga victim survivors ng gender-based violence. Maaari sila makapag-avail nitong mas pinabilis na pagpapalit ng pangalan under the Charmaine Bill. Okay. Posible rin po ba na magkaroon ng conflict doon sa ilang provincial na umiiral na? Tulad nun sa RA 9048 as amended by 10172 o yung clerical error law which I've told you a while ago, Kong. Paano po ito matutugunan? Sa totoo lang, walang magiging conflict. In fact, ang ginagawa natin ay ine-enhance natin yung clerical error law kasi dinadagdag natin doon sa mga dahilan para makapagpalit ng pangalan, yung lived identity ng isang tao. Sa ngayon kasi, may ilang mga dahilan tulad ng kung yung pangalan ba ay dahilan ng pangungutya, kung yung pangalan ba ay yun, may clerical error, o kaya naman kung yung pangalan ay hindi nagko-correspond sa ginagamit niyang pangalan sa mahabang panahon. So, ang gusto natin mangyari, idagdag doon sa mga dahilan para makapag-avail noong pagpapalit ng pangalan yung lived identity. Nang sa ganun, kilalanin ng batas, may mga lived identity talaga na hindi na-reflect sa ating mga legal documents. You know, mga ka-RSP, many people are asking na parang masyado na sobra na yung mga LGBT for asking this. Respetuhin nyo lang gusto din namin. Pero you also have to understand that we are actually human and we're part of the citizens here in the Philippines and may human rights kami dito. At may mga talagang karanasan na hindi naman nararanasan na ating mga straight ally at na mga straights na hindi sumusuporta sa LGBTQA+ community. Hindi naman ito pang-aabuso. Pero para lang din clear doon sa mga nagsasabing parang sumusobra tayo sa konsepto ng respeto, paano po kung masisiguro na ang bill na ito ay hindi maaabuso at may safeguards ba nakapaloob dito? Ayan. Sige, unahin muna natin yung usapin ng sumusobra na kayo, ang dami niyong hinihingi. Yes. Sa totoo lang, hinihingi lamang natin, ano yung dapat para sa atin? Ano yung sinasabi under human rights? For example, I'm sure kung ikaw ay isang lalaki at ang pangalan mo Patrick, ayaw mong tawagin na Patricia. Kapag ikaw ay halimbawa pumunta sa bangko o nagbayad ng bill, tinawag doon sa PA system, o Patricia, ikaw na tasatayo si Patrick. The same way, yung mga kapatid nating trans, ayaw nang tinatawag doon sa tinatawag nating dead name. Ang gusto nila yung kanilang lived identity. Doon sa tanong mo naman, paano maiiwasan yung pang-abuso? Mayroong safeguards na nakalagay sa ating bill. Pangunahin dito, dapat bago ka mag-avail nito, kinakailangan meron kang clearance from the NBI at the police. Na wala kang pending cases. Kasi baka gamitin ito para makaiwas sa kaso. Yun yung una. Tapos pangalawa, maaari mo lamang siyang gawin once every 10 years. So hindi pwedeng habitually nagpapalit ka ng pangalan. So itong mga safeguards ito ay mahalaga para tiyakin na hindi naaabuso yung batas. Okay, good thing, no? So mga ka-RSP, we can see here that from the NBI pa lang, wala kang hint. There is a chance para ikaw ay pwede mapalitan in once every 10 years rather. Okay, bilang siguro para alam na rin natin mga ka-RSP, kailangan natin maparamdam sa kanila na mahalaga talaga yung pagkakaroon ng batas para sa mga transgender natin. Ano po yung ating pwedeng sigurong motivational factors para maengganyo natin sila that they should support this Charmaine Bill? Napakapalad natin kasi lumabas yung video ni Charmaine. At doon mas naunawaan ng marami yung usapin ng self-determination. Napakahalaga na dapat ginagalang yung pagkilala ng tao sa sarili niya. Hindi ibang tao ang magsasabi kung sino ka. Dapat ikaw. Kasama doon yung pagsasabi, anong pangalan yung ginagamit mo. So itong usapin nito ng self-determination, panahon na para ating ayusin yung batas para nang sa ganon, yung mga legal documents nag-align sa iyong lived experience at iyong lived name. Alam mo to, Kong, napakaganda nito kasi I understand in UP, in other schools also, when you are applying pa lang for application, they're already asking for your given, kung anong gusto mong pangalan. Name. Na tawagin sa'yo, even your honorifics, even your gender identity and expression, na sana may exercise sa maraming mga institutions. Alam mo, ngayon panahon, Profi, ng graduation, isa sa pinakamasakit na karanasan para sa maraming transgender persons across the country, graduation. Pinaghirapan mo ng 4-5 taon yung kurso mo para makatapos ka. Tapos nag-abala ka, nag-outfit ka sa graduation mo. Tapos pagpadik mo ng entablado, tatawagin ka sa iyong dead name. So sa halip na isa siyang moment of honor, glory, of love, nagiging katawa-tawa ka pa. So, napakahalaga talaga in these circumstances yung pagkilala sa ating lived identity. Kong, I wonder tuloy, kumusta ka? Kasi for sure, pag ganitong usapin ng kabaklaan, I mean sa member of LGBTQ+ community, I would coin that
term, no? Kasi that's how those people are telling us. Kapag ganun ang pinag-uusapan natin, madalas makita ko online, grabe yung bash sa'yo. Oo, totoo yan, Prof. No? So halimbawa, noong final nga natin itong Charmaine Bill or Live Identity Recognition Act, grabe yung pushback. No? Pero sabi nga natin sa community, kinakailangan lang din minsan sa kabila ng maraming pangiinsulto, drown out the noise at pakinggan mo yung pinakamahalaga. So we listen to the feedback of the transgender community, of the intersex community, yung mga tao nakakaranas ng gender-based violence, at lahat sila very receptive sa ating panukalang batas. So the bashing comes with the job at kinikilala natin na bahagi ng trabaho natin yan. Pero sa dulo, kinakailangan huwag tayong panghinaan ng loob kasi maraming dapat ipaglaban. Maraming mga miyembro ng LGBTQA+ community yung umaasa po sa inyo. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Sa mga kapatid natin, katatapos lamang ng Pride March at naramdaman natin sa buong Pride Month yung pagmamahal ng komunidad, napakahalaga na sa dulo panghawakan natin ito para magbitawan yung laban natin para sa pagkakapantay-pantay. Malayo na pero malayo pa yung pangarap nating lipunan. Kong Mother, maraming salamat po. Ang mga ganitong uri ng inisyatiba ay isang hakbaang palapit sa mas pantay na pagkilala at paggalang sa SOGIE-SE. Muli atin nakasampo, Representative Percy Sendanya.